So ayun guys, at matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel at may ginawa nga pala tayong device at tinawag ko tong Smart LBD. So bakit Smart LBD? Di ba may mga nabibili tayong LBD online? So itong ginawa kong LBD na to, ito yon. Itong design na to ay may kasama ng shunt resistor for 100 ampere resistor, tapos pang 12 volts to, 12 volt system na solar. Ang kagandahan doon, yan, yung ating Smart LBD, makakonect tayo sa kanya at mamomonitor natin siya online. Ayan, nakikita natin yung load discharge at saka yung current at saka yung power na kinakain dito sa ating battery. So yung battery voltage natin, bali meron niyang remote. Yan, monitor natin yung ating battery kahit nasa malayo tayo. So meron ako ditong UPS, wala kasi akong inverter. Yan, nagkaroon siya ng 12 watts, nakita agad. Kapag online, makikita nyo rin yan sa online. Kahit halimbawa may tower kayo, lagay nyo lang to, yung positive ng battery lalagay nyo dito, tapos yung negative diretso na sa negative ng inverter nyo. Kasi yung positive nyo naman dati ng positive ng inverter dito nyo ilalagay, parang itinawid nyo lang dito sa shunt para mabasa ng ating Smart LBD. Bali dito sa ating ay connected na yung relay. Yan, di ko kasi mapapakita sa inyo na lobat kasi, pero meron tong settings ng ito kasi yung relay guys, yung magko-control ng, katulad sa LBD, itong wire na to, ito yung nakakonect sa relay dun sa power relay or yung SSR, pang control ng output ng ating AC ng inverter para makat yung connection sa AC. Tapos pwede nyo rin gamitin to sa battery kung yun gagamitin yung relay, depende sa relay na gamit nyo. Bali active to na 12 volts kapag connected siya dito. Yan, kapag connected yung ating relay, yan, active to, may supply to na 12 volts para naka-connect yung ating relay. Alam na siguro yun sa mga nabibuild ng solar. Pero kung gusto nyo lang monitoring, kahit di nyo gamitin yun. Pero kung may LBD nga kayo, gusto nyo gamitin yung LBD, magagamit nyo yung output na yun. Tapos ito lang yung input ng ating battery, direct yun sa battery. Tapos 12.4, yun yung ating 12.4, 13.2. kumakain kasi to tawag dun, UPS. Try natin lagyan ng load. So yun guys, kumakain siya ng siguro dahil dito. Tapos sinaksakan natin ng electric fan ito. Try natin buhayin. Number 1 lang. Naugot. $100 watts. Siguro lang to, nasa 50. Mataas lang yung nare-read niya dahil siguro dito. Yan bumababa. Hindi kasi to pure sine wave, kaya siguro ganyan ang kain ng dito. Kaya hindi accurate. Kaya ang pangit ng reading dito sa ating 50 Hz kasi to. Tanggalin ko na. Dito nasira yung ko yung
watt meter ko. Nilagay ko dyan, tinesting ko. I-accurate naman siya doon at saka dito dati. Kaso nasira yung watt meter, pumutok. Dahil nga 50 Hz lang to, pangit. So ayun guys, ito yung ating smart LBD. Monitoring siya para sa load and discharge ng battery. So meron din naman niyang solar charging. Kapag solar charging, medyo mahal na kasi madadagdagan ng isang ganito pa dito. Bali dalawa yung shunt niya para sa monitoring ng ating solar. Tapos ito ay pang 12 volt system lang. Iba po yung build ng pang 24 volts, 48 volts. Iba po ang build nun, mas malaki po dito. With online monitoring din yan, tapos may sarili kayong dashboard online. Para makita nyo, papakita natin. Baka sabihin nyo hindi natin nare-remote. Ayan, connected na tayo sa wifi natin. Doon kasi tayo nakakonek kanina sa local ano niya, sa portal niya para ma-monitor natin siya dito sa bahay, pang local lang. Pero kung gusto niyo online, ito yun. Ayan, iba na ang ano niya, hindi na siya IP address, yung domain na mismo ng ating website. Yan, ayan, kikita mo dito yung battery, then ready and connected. PM lang sa gusto ng ating smart LBD, sariling gawa, Kuya Mick.